Hapon pa lang ay umalis na ako ng Batangas papunta dito sa Cubao Terminal ng DLTV dahil madaling araw ang aming alis. Kaya gabi pa lang nandito na ako at walang tulog dahil may mga bagay tayo habang hinihintay ko yung pinsan ko. Dahil madaling araw ang biyahe namin. At ito na nga, umalis na yung bus na sinasakyan namin biyahing Leyte. Habang binabaybay namin ang daan sa kasamaang palad, 2 beses na siraan ang sinasakyan naming bus na DLTV number 1415. At nung maayos na nga ang bus na sinakyan namin, mabilis na itong nagpatakbo para makahabol naman doon sa barkong sasakyan namin doon sa Matnog, patawid ng Samar. Kaya ito, nandito na kami sa Matnog, nakapila na papasok doon sa waiting area. At ito na nga, after ng mga ilang minutong paghihintay, tinawag na kami yung mga sasakay ng barko. Dito inuuna muna nila yung mga pasahero. Pinapasakay muna bago pa isakay ang mga bus at mga private cars. Habang hinihintay namin umalis ang barko, nakikita ko dito sa gilid may mga nakabangka at naghihintay silang hagisan ng barya para kukunin nila, sisirin nila. Actually, ang uwi talaga namin na naka-schedule ay May 7 para umattend ng reunion. Pero dahil nga sa masamang balita, kaya napaaga yung uwi namin. So, buti na lang yung kapatid ko may nakuhang 2 ticket, although hindi na yung diretso sa bayan namin ang biyahe ng bus. Nagkakating trip pa kami dahil fully booked na yung biyaheng papunta sa amin. Kaya biyaheng Ormoc ang binabaan namin at sasakay ulit kami papunta sa bayan namin. At dito makikita mo unti-unti nang umaalis yung barko na sinasakyan namin. Alis na siya ng Matnog, tatawid na at pupunta naman ng Alin Samar. Ito na yata ang saddest travel na naranasan ko sa buhay ko. Yung bibiyahe ka na, dati pag umuwi kami, alam mo nga ang dadatnan mo ay yayakap sa'yo, masaya, tawanan. Pero dito, ang dadatnan namin ay hindi maganda. So dito makikita mo yung mga tao na nakaupo, naghihintay habang bumibiyahe yung barko. Pero kami, meron din part dito ng barko na may aircon. So doon kami umupo at matatanaw namin dito yung likod ng barko. For almost 2 hours na paglalayag from Matnog to Alin Samar, ito unti-unti na siyang dumaong ang barko sinasakyan namin dito sa Alin Samar. At kung makikita nyo yung mga tao dyan na tripulante, kung tama ako sa mga sinasabi ko, naghahanda na sila, unti-unti nilang hinahanda yung mga lubid na ihahagis nila doon sa pier, na kung saan meron naman nakaabang doon na tao at itatali yung lubid na iyon. Dito makikita natin na nakahanda na yung dadaanan ng sasakyan at ng mga tao. Kung sa pagsakay namin kanina from Matnog ay inuuna yung mga tao bago yung mga sasakyan, dito naman inuuna yung mga sasakyan paglabas bago pa yung mga tao.
Pagkalabas ng mga bus na pampasahero, doon sa dulo na yon, doon sila titigil at maghihintay sa kanilang mga pasahero. At yung mga pasahero naman, dapat alam mo kung ano yung bus number nyo para yun na lang ang hahanapin mo at doon ka na sasakay. Baka magkamali ka ng sakay at hindi pala yun ang bus na sinakyan mo. Kapag kompleto ng pasahero ng bus, ayun, aalis na ulit, bibiyahin na ulit. Tumitigil lang ang bus kapag oras na ng kainan at doon kung sino yung gustong mag-CR. At ito na nga, dumating na kami dito sa Ormoc City, Leyte. At maswerte tayo, hindi na tayo magpo-commute papuntang next na bayan, yung aming bayan na Baybay. Dahil yung pamangkin pala namin ay dito ngayon nagtatrabaho sa Ormoc at may sasakyan sila at tama-tama pauwi din sila ngayon doon sa burol ng aming pamangkin. Kaya susunduin kami dito para sabay na kaming bibiyahe papunta sa Baybay City, Leyte. At eto nga, dumating na yung pamangkin namin na may sasakyan. After an hour nga biyahe papunta sa Baybay, eto na nga, nakarating na kami sa Barangay Cabalasan kung saan nakaburol ang aming pamangkin dahil dito sila nakatira. Nagulat ako, magkabilang side ng kalsada, punong-puno ng tao, ang daming nakikiramay. Actually, sabi nila gabi-gabi daw yan mula noong nakaburol si Jasmine dyan ay ganong kakapal kadami ang taong nakikiramay. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ito yung saddest part ng pagta-travel ko sa buhay namin. Yung madatna na ganito kakapal ang tao dahil merong nakaburol. Merong kang nadadatna na pamangkin na nakaburol. Namatay hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa aksidente ng motor. Sa edad na 23 years old, kakagraduate lang ng criminology at in fact, nag-exam siya at pasado. Sana'y mag-outtaking siya the next day. But sa kasamang palad, hindi na siya umabot doon sa outtaking niya. Sayang, pero alam naman natin na ang buhay natin ay hiram lang natin sa Diyos at siya lang nakakaalam kung bakit nangyayari ang lahat. 3 years ago, nung nagbakasyon ako tumuwi dito, hindi ko akalain na yun na pala ang huli nating pag-uusap sa kwarto mo. Kinabukasan, di kalayuan sa bahay nila dito sa chapel na ito, nagmas bago siya ihatid sa huling hantungan.